Mga kasayan, meron lang tayong sasagutin na nag-comment sa atin. Baka sakaling ganito rin yung problema ng inyong motor, makatulong sa inyo ito kahit kaunti. Basahin mo kasayan, shoutout mo na rin. Shoutout kay Ijan Alarcon. Idol, nagawa ko na yung napanood ko sa inyong video, yung pag-power up line. Working naman siya, kaso yung ikinababahala ko, idol, umabot siya ng 15.7 volt pag hindi nakabukas ang mga ilaw. Pag nakabukas naman po, bumababa siya ng 13 volt, kaya hindi ko na siya pinapas charging, idol. Idol, hindi kaya masira ang battery ko, idol, kasi umabot ng 15 volts. Nag-comment siya sa SYM bonus power up lines. Ito siya kasayan na bali ang voltahe daw ng kanyang motor ay umaabot ng 15.7. Ang 15.7 kasayan, kung ikaw ay katulad ng SYM o mga XRM na katulad nito na carb type, okay lang yun, walang problema. Kahit sabihin natin na 16 volts pataas, 16 volts pa ba, okay pa rin siya. Wala pa kasi talagang exactly volts kung ano yung nakakasunog ng halimbawa 15.8, 15.9, wala pa siyang eksakto kung ano yung talagang nakakasunog doon ng battery. Pero pag talagang pataas na, laging 16 volts pataas na katulad nito, tingnan nyo nakatulad yan, 19 volts, 18 volts, 17 volts, automatic yan kasayan. Lolobo yung battery, tapos masisira yung ating mga ilaw na nilalagay. Kung LED siya kasayan, yung mga LED bar, sa isang mapupundi yan, mapapansin nyo pa isa-isa yung pundi niya. Pagka ganito ang inaabot, pag ganyan ang inaabot ng voltahe, ibig sabihin niya kasayan, mangamba ka na dyan. Automatic yan. Masisira na sa yung mga ilaw at yung battery mo, delikado rin. Pero ito yung ibibigay ko sa inyo na magandang tip para malaman nyo kung masisiraan kayo ng battery. Kung kaya sa battery. Ito yung battery natin kasayan Yan yung battery natin. Pagka tumakbo tayo ng isang oras pataas, hipuin natin yung ating battery. Buksan natin to Tapos hipuin nyo yung battery. Pwedeng dito, pwedeng sa may kasi ito may mga may mga fuse dito. Hipuin nyo yung battery nyo. Pag ito uminit ang battery nyo na halos hindi nyo talagang kayang hawakan. Napakainit na. Pero pag ang init niya ay normal lang, yung uminit siya na ang init niya ay nahahawakan nyo, ibig sabihin normal lang yun kasi maganda yung pagkarga ng regulator rectifier. Pero pag hindi nyo mahawakan, ang kasunod niyan paglobo na ng battery. Pag tumatakbo kayo ng isang oras pataas bago lumobo ang ating bago lumobo yung ating battery, mapa original man o mapa hindi original, lolobo yung battery. Kahit pinakamahal na battery, lolobo yan. Pag ang voltahe na nababasa nyo sa inyong motor o sa voltmeter nyo ay umaabot na ng ganito, automatic lolobo ang battery, masisira ang mga ilaw, masusunog ang mga wirings. Kaya siya kasayan masusunog ang mga wirings nyo. Dapat hindi siya aabuti ng 16 volts pataas. Dapat 16 volts pa uba lang siya, na parang ganyan. Pero kasayan ang 15.7 hindi na maganda yan pagdating sa FI na motor Pagdating sa FI, hindi na maganda yon. Kasi dapat pag FI, nasa lang siya, halos 15 volts pa uba lang. Yung voltahe natin ito yung tamang voltahe natin halos hindi siya kasayan tumutungtong ng halos hindi siya tumutungtong ng 15 volts. Pagka ganyan ang reading ng motor nyo, 16 volts pataas 16 volts pa baba, okay na okay. 16 volts pataas, mangamba na kayo Pag pataas na yung reading natin, mangamba na kayo dyan.
I-check nyo na yung inyong battery ha. Check nyo yung battery nyo at saka yung inyong regulator rectifier. Kasi kung pababayaan nyo na ganyan yung motor nyo, maraming masisira sa inyong motor. Mangingitim pa inyong wire harness. Kaya dapat ma-maintain nyo lang yan. 16 volts pataas. 15.7 SYM bonus, okay na okay yun. Walang magiging problema. Ayun siya kasayan ha. Walang magiging problema yan. Yun ang pinaka maganda yung gagawin kasayan ha. Lalo kung wala kayong ano ha. Lalo kung wala kayong voltmeter, hindi nyo na mo-monitor. Hipuin nyo lang. Hipo lang sa battery, ang pinaka the best dyan. Pag tumakbo ka ng isang oras, hipo lang. Malalaman nyo na. Malalaman nyo na pagka uminit siya, na nahawakan nyo, tamang init, okay na okay. Pero pag hindi nyo nahawakan, ang kasunod yun, paglobo ng inyong battery. O hindi nyo napansin, mas mahaba yung tinakbo nyo, maaaring pumutok din yung battery. Kaya kasayan, mas maganda kung meron na rin kayong voltmeter. Nakakatulad nito. Para meron kayong monitoring. Lagi ko kayo sinasabi na mo-monitor nyo rito kung malakas mag-charge, kung mahina magkarga, o kung hindi gumagana yung ano, hindi na kumakarga. Malalaman nyo dyan. O kung may grounded kasi mataas yung reading ngayon, kinabukasan, lobat na. O kung pasira na yung battery, malalaman nyo sa voltmeter. Sana nakatulong sa nag-comment sa ating ano, sa ating mga video. Hanggang dito na lang mga kasayan. Salamat sa panonood.